Hi guys, good day ulit sa inyo. So, review ulit tayo ng ating PSE stock trending. So, ito po yung mga top natin, si Surtech, ayan, nanguna lagi. Si Dito, andito pa rin, si GFC, MPI, si Fruit, Pure Gold, Ali, Max, at ang ating PSEI index. Ayan, so, medyo hindi maganda yung nangyari dito sa ating index kasi bumagsak po tayo ng more than negative 7.07%. So, yung 3 days na gain natin na dinidiscuss natin ng mga nakaraan, so, kinain niya lang ng isang araw. Ayan. So, tingin natin medyo marami ding naipit dito, lalo na kung medyo bago ka pa lang sa stock market. So, ngayon po ay April 16, 2020. So, guys, don't forget to read yung ating disclaimer. So, guys, maraming bago dito sa group natin ngayon. So, nakikita ko yung mga nagko-comments. I-check nyo po lagi itong disclaimer natin kasi yung ginagawa po natin na review, gusto ko lang sabihin din sa inyo, hindi po ito mga recommendation ng pagbabay or pagsisell ng stock. So, ginagawa po natin yung reviews natin para yung mga hindi pa masyadong marunong or bago sa stock market, matuto po sila yung tinatawag natin na technical analysis. So, kung ano yung analysis natin sa isang stock at hindi kasama dito sa mga top trendings review natin, pwede nyong gayahin at gamitin dun sa mga stocks na gusto nyong i-analyze. Kung nandun yung buy signal, pwede kayong bumili kung gusto nyong bumili. At kung may signal naman ng sell signal, so pwede mo na siyang ibenta. So, yun po yung pinaka-purpose ng stock trendings review natin. Okay? So, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys kasi nilalagay ko po dito yung mga experiences or daily reviews natin about sa stock market, yung mga top trendings natin. So, sabi ko nga, maraming examples dito ng mga winning trades natin. So, yung lagi nagtatanong kung magandang bumili ng isang stock, so pwede nyo pong panoorin yung mga examples dito para malaman nyo kung paano ako nag-entry at nag-exit doon sa mga trades ko nung nakaraan. Ayan. So, nag-update tayo lagi dito kung meron tayong magandang lesson na pwedeng matutunan sa kanya. Ayan. So, yung mga talagang wala pang alam sa technical analysis, so konting nood, konting basa sa mga technical indicators po natin. Okay? So, kung talagang wala pa rin, add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader. So, pwede tayong mag-usap anything related po sa stock market at nagpo-post din po ako dito minsan ng mga trades ko or yung mga nakikita natin sa market or yung mga reviews natin sa stock trendings. Okay? So, punta tayo dito sa ating PSEI market. So, medyo exaggerated po yung pagbagsak nating market. So, nag-loss tayo ng negative 7.07%. So, yun nga, akala ko 5% lang. And then pagdating pa ng closing, binatak pa pababa yung ating index. So kung magdo-drawing ulit tayo ng trend line sa kanya, so mukhang na-break niya. So kung yung dating reference natin kahapon, sinundan natin yung movement ng price or indices natin. So nabasag niya yung ating trend lines or yung MA9 natin. Indication na merong parating na bearish sentiment po dito sa ating markets. Pero nonetheless, tingin natin super exaggerated naman yung pagbagsak ng market natin ngayon kasi kung titignan mo yung global markets kahapon nung nagkaroon ng selling sa United States, kasi sila yung benchmark natin sa mga nangyari sa ating stocks. So konti lang naman yung binagsak ng kanilang stocks, so more than siguro less than 3%. So and then ngayon yung futures nila medyo nagre-rebound na at ang medyo malaki lang is sa bandang Europe kasi more than 3%. So meron dito sa Russia nag-negative 5%. Pero kung titingnan mo yung Asia naman, so walang nag 3% sa kanila. So tingin natin malakas na profit taking lang itong nangyari kasi medyo halos makarecover na nga yung market natin kasi nandito tayo sa 5,900 level nung nakaraan. Kaya ang lakas po ng profit taking. So, dahil nabasag yung ating trend line, so hahanap ulit ng support yung ating market. So, tignan natin bukas kung mag-rebound tayo at makabalik dito po sa ating MA9. So, itong manipis na blue line natin. So, magandang indication yan kung makapasok siya ulit bukas. Sana shake out lang yung nangyari ngayong araw na to. Kung hindi,
magkakaroon tayo ng retest dito sa support area natin. So ilalagay natin sa around 5,000. So malapit na kasi tayo sa ano eh, nasa 5 na eh. So around 5,400 level na support, or dito sa ating MA20 naman. So yan yung aabang-abangan natin na sana hindi ma-break, kasi kung ma-break pa yung MA20 natin, babalik ulit tayo dito sa 5,000 or 4,000 level kung hindi talaga maganda yung sentiment ng market. Pero tingin natin malakas na profit taking lang po yung nangyari ngayong araw na to. So kung titignan mo din yung kanyang pwede tayong mag-drawing ng Fibonacci retracement. So ang reference mo dito sa pinaka-average natin sa taas at yung previous na low natin, makikita mo, so i-highlight ko lang, nasa 50% yung Fibonacci level natin na nagkaroon ng resistance. So ngayon nandito na tayo sa next level natin sa around medyo mahirap makita, 0.38% siguro to. So kung hindi magsusupport yan, so pwedeng siguro medyo exaggerated na kung babalik tayo sa 4.9. So dito muna tayo sa mga support areas natin titingin. Yan. So yun po yung gamit ng Fibonacci pag gusto mo makita kung saan pwede magkaroon ng bounce back or bounce up yung ating market. So tandaan mo lang yung mga key levels natin sa kanya. So nagkataon lang ngayong araw na to, after mag-reverse back ng market sa 50% level ng pagkabagsak niya, nagkaroon na tayo ng malakas na profit taking sa kanya. So hopefully itong nakita natin is isang matinding profit taking lang. So na-break niya yung pag-akyat din ng ating RSI. So magkakaroon siya ng retest ulit dito sa below, siguro mga below 40 or 45 level. Ayan. So tingnan natin bukas. So medyo nag-curve down yung ating MACD. So sana hindi magtuloy-tuloy yan, kung hindi meron pang profit taking na susunod sa kanya. So yun po yung nakita natin sa ating PSEI index. So ilalagay na natin yung resistance dito sa bandang taas at 5.9. So malakas na resistance na yan kasi medyo malakas po yung rejection ng ating candle. Okay, punta na tayo dito sa ating top trendings. So nanguna nga itong si Certec natin. So ang dami nag-gain dito. So may nakita tayong mga posts. So halos mag 30% siya, no? So nag-gain siya ng 29.01%. So nag-drawing tayo ng trend lines dito kahapon sa kanya. So ayokong ilagay dito yung trend lines niya kahapon kasi parang ang taas ng pupuntahan niya, pero tingnan mo guys, parang saktong-sakto siya dito sa ating trend lines. So Friday bukas guys, so hindi natin alam. Normally kasi ang ginagawa nila pag yung mga traders na magaling magpaakyat ng price is pinapaakyat nila sa opening, and then pagdating ng siguro a few minutes binabagsak yung ating price. Kaya kung bago ka pa lang sa stock market at hindi mo kayang tumanggap ng malalaking loss, medyo mag-isip ka muna bago ka pumasok dito kay Certec natin. So tingnan natin bukas kung siguro walang mapuntahan yung mga traders natin, dito ulit sila magbabalikan kasi marami naka-gain dito sa stock natin na to. Okay, so nandito na tayo sa resistance niya at around 8.85. Ang next na resistance level po natin is 9.89. Ayan, so yun po yung mga key levels natin. So pag nakapasok ka naman sa kanya at medyo bumagsak, tingnan mo itong ang key level natin siguro around 8 pesos or sa half body ng ating candle, kasi mas malakas na profit taking ang mangyayari lalo na Friday kapag lumampas na dyan, pabagsak yung ating price. Ayan, so yan po yung mga key levels na titignan mo bukas. Ngayon kung gusto mo talaga siyang pasukin, tuwing ka lang dito sa ating 5-minute chart. So lagi nating sinasabi yung characteristic ng isang stock na maganda sa 5-minute chart is yung price, pwede mong gamiting reference yung ating MA9 saka MA20. Basta yung price mo hindi masyadong nagkukos yung MA20 mo na bumagsak sa ilalim ng ating, or rather ng MA9 sa ilalim ng ating MA20. So magandang sakyan yung stock. So yun yung aabangan mo sa kanya. Pero once na mag-curve down pababa ng MA20 yung ating MA9, so ayan, baka magkaroon ng malakas na profit taking naman sa kanya. So maganda yung nangyari kay Certec kasi tuloy-tuloy po yung pagtaas ng ating RSI volume saka ng ating MACD. Ayan. So next po natin si Dito.
So, hindi masyadong bumagsak din si dito at mukhang nagkakaroon siya ng retest dito sa ating MA9. So, intact pa rin naman yung ating trend lines kay dito. So, kung gusto mo siyang pasukin, gamitin mong reference yung ating mga trend lines na ginuguhit sa kanya. So, normally, pag pumapasok ka sa mga stock na ganito, nagbabay ka malapit dito sa support area natin. Ayan. So, maglagay tayo ng support area. So, sabi natin, pwedeng support itong previous candle natin kasi may gap dito. Siguro around 1.86 kasi na-try na niya, ni-retest niya, and then nag-rebound siya ng konti. Ayan. So, intact pa naman yung pagtaas ni dito. Meron pa naman siyang volume. So, medyo humina yung ating RSI. Pero yung MACD, so, tuloy-tuloy po yung kanyang upward momentum. Ayan. Next, si Jollibee. So, yun nga, as expected natin kahapon, nagkaroon ng profit taking itong si Jollibee. So, malakas na resistance mo na ngayon itong gap area natin. So, halos tama yung sinabi natin kahapon, no? Nagkaroon ng retest dito sa baba ng body ng ating candle. Pero, tingin natin, ang bias pa rin natin sa kanya is siguro may downward pa rin ulit siya. So, ilalagay natin yung support sa around 133. So, pinapakita kasi price, volume, RSI is pababa. Yung MACD, intact pa rin naman siya. So, ibig sabihin, may chance na mag-rebound pa rin itong si Jollibee. So, babantayan mo lang itong support na 133 kasi pag lumampas yan, ang next na retest mo naman is dito sa ating MA9. Ayan. So, yun po yung abangan mo dito kay Jollibee. Kaya yung mga nagtatanong kanina kung pwede nang bumili kay Jollibee, hindi muna ako nagbibigay ng hint sa kanya kasi hindi pa naman tapos yung trading po natin. Baka magkamali tayo ng speculation kung ano yung possible na next move. Kasi pwede kasing bumagsak siya and then at the end of the day, mag-green naman siya. Ayan, so sasabihin ng mga sayang, di ba? Ayan, so nangyari naman, sumunod siya sa bias natin. Expectation talaga natin is babagsak. Meron kasing indecision candle, malaking volume, and then plus yung sentiment po ng ating market. Okay, next po natin si Ma. So, ayan. So, ganito yung sinasabi natin guys na pwedeng mangyari kay Certec pag medyo malakas yung profit taking. So, nag-support yung half body ng ating candle dito kay Ma. Drawing tayo ng trend lines para madali makita yung kanyang upward movement. So, nag-alisan siguro dito at pumunta lahat kay Certec kasi siya po yung medyo in demand ngayong araw na to. So, kung mapapansin nyo, puro electronics po yung tumaas. So, si IMI, umakyat din siya ng 16%. Si ION, 6%. So, lahat po ng related sa technology stocks, sila po yung nag-akyatan at lahat ng mga blue chips natin nagbagsakan naman. Ayan. So, ito po yung gagawin mong support level kung gusto mong pasukin itong si Ma. Pwede kang pumasok dito sa 1.72. Abang-abangan mo lang kasi baka bumagsak dyan yung price. So, kailan mo mag-cut loss sa kanya. Gawin yung reference yung 1.62 pag talagang ayaw pa rin. Expect mo, kailan mo mag-cut loss pag dumating na yung price natin dyan. At ang pinaka-TP mo naman sa kanya, based lang sa kung matuloy siyang umakyat sa isang araw dito sa bandang gap area natin. At siguro around 2.08. Yung volume, hindi masyadong maganda kasi makita mo dito yung nag-red siya, di ba? Mas malaki yung volume niya kaysa dun sa pumasok sa kanya nung nakaraan. Kaya baka nga magkaroon muna ng retest ulit dito sa lows itong si Ma natin. So, hindi masyadong bullish yung ating MACD. Although nakakyat na siya dito sa ating red line. Pero parang hindi masyadong obvious pa. And then yung RSI kasi nag-pointing ng pababa ulit. So, baka magkaroon ng retest ng RSI. I-retest niya muna dito sa siguro around 50% and then saka siya magkakaroon ng bounce. Ayan. So, yan po yung nakita natin kay Ma. Next po, si MPI. So, medyo marami siguro naipit dito kay MPI kasi akala natin aarangkada na siya. Pero sumabay na rin siya sa profit taking. So, intact pa naman yung ating uptrend na channel dito kay MPI. So, maganda sa kanya kung magtutuloy talaga yung pag-rebound niya. Aabangan mo siya kung hindi niya mabibreak itong ating ascending trend line or rather itong channel natin dito sa pinaka-base niya. So, babantayan mo to kasi pag bumagsak dyan, dito ulit tayo sa consolidation ng prices sa bandang baba. So, imbis na magkaroon tayo ng uptrending na channel,
baka ang mangyari sa kanya, meron siyang sideways na channel naman na ang support sa resistance is itong nakikita natin na channel na to. So hopefully magkaroon siya ng rebound para tuloy-tuloy yung pag-akyat nitong si MPI natin. Okay? So yung RSI, so kailangan niya mabuhay at mag-rebound dito sa ating trend line para umakyat ulit. Pero okay pa naman yung ating MACD. Okay? Next po natin si fruit. So tingnan natin Yun. So yun nga sinasabi natin nung nakaraan. Pag nakakakita kasi tayo ng mga indecision candle, kagaya ng mga ganito, inverted doji, very prone po sa profit taking. Lalo na yung market natin is hindi siya naging maganda. So titignan mo ulit sa kanya, kailangan mag-support ulit yung baba ng ating trend channel dito sa area na to, or rather dito sa ating MA9. Kung hindi, magkakaroon ng retest dito sa ating MA20. So kung sasalo ka sa kanya, pwedeng sumalo dito sa area na to sa ating MA9. Kaya lang pag nagkaroon ng breakdown, kailangan mo mag-cut loss dito sa around 1.26 naman sa kanya. Yan, para maprotektahan mo yung capital mo. So parang hindi maganda. So parang sinasabi, meron pang downward side kasi yung volume last 2 days medyo malaki at pa-curve down na yung ating RSI. Ayan. So bantay-bantayan mo to kasi pag na-break minsan yung mga trends natin, doon nagkakaroon ng landslide ng mga prices. So although yung sinasabi ng MACD, meron pa ring momentum dito kay fruit natin. So hindi maganda yung karamihan ng stocks maliban siguro kay Certec natin. So next po natin si Pure Gold. So ayun, profit taking din itong nangyari kay Pure Gold. So mukhang hindi maganda ang buong market Ayan, tingnan natin Drawing natin yung kanyang RSI trend lines. So after niya magkaroon ng oversold level, nagkaroon na nga siya ng profit taking. So hopefully, pag nagkaroon ng retracement, which is expected natin dito kay Pure Gold, mag-fill the gap lang siya or dito sa ating MA9. Ayan. So nandito na, nagkaroon siya ng rebound na konti, pero nabutas niya kasi yung pinakadulo ng candle natin, nabutas niya tong resistance area natin na to. Kaya ang expectation natin, either bumaba siya dito sa ating MA9 or mag-fill the gap. Ayan. So yan naman yung mga buying areas na pwede nating puntahan once magkaroon na siya ng maganda-gandang candle. So antay mo muna. So pwedeng bumagsak dito sa MA9 or dito sa support line. And then magkaroon ka ng isang magandang candle confirmation. Then it's a good buy signal na. So yung ating MACD, intact pa rin naman yung ating pagka-uptrend. So meron pa rin possible momentum dito. So yun nga, inaantay natin magkaroon siya ng konting bounce dito. Kasi malakas pa naman ang demand dito kay Pure Gold nagkaroon na lang ng profit taking kasi malapit na ang weekends. So normally guys, pag Friday or magkaroon ng malaking or mahabang holidays, nagkakaroon talaga ng profit taking, lalo na kung medyo umakyat na ng mataas yung ating index. Ayan. So yun po yung abangan mo na levels dito kay Pure Gold. Siyempre ang resistance mo dito na sa top ng ating candle. Okay, next po si Ayala. So yung mga properties natin, sila po yung tinamaan ng masyado nung nagkaroon ng kanina breakdown ng price. So magiging malakas na resistance ni Ali itong 33.96. Tapos ilalagay natin yung support dito sa baba ng ating candle na to. So nagkaroon siya ng retest kasi dito 2 beses nung nakaraan at 29.07. So expect mo pag nabutas to, ang next na re-retest mo is dito sa area naman ng candle natin na to. So tignan natin ang naging catalyst kasi ng US naman kahapon kaya biglang bumagsak. Yung mga businesses nila naglabas na kasi ng first quarter results at yun nga hindi maganda. Kaya biglang yung sentiment naman natin dito sa Pilipinas, hindi na nag-antay na lumabas yung mga earnings. Kasi nga ang expectation, maraming company ang malulugi dahil po dun sa lockdown natin. Okay, so abang-abangan mo itong levels natin na to. So nagkaroon na lang ng trading channel itong si Ali. So nawala na yung ating ascending trend line sa kanya. Pwede ka kasi mag-drawing dito, ascending line. So na-break na niya. So magiging invalid na yung uptrend na nakikita natin sa kanya. Rather magkakaroon na siya ng
channel area. So, pwede maglaro na lang dito sa loob yung kanyang price sa ngayon. Next, si Max. So, nakita din natin. Ayan. So, ito yung sinasabi natin guys, pag nagkaroon ng inverted doji, medyo malakas talaga yung profit taking na mangyari sa kanya. So, medyo umakyat pa nga siya nung umaga, no? So, tingnan natin ilang percent yung inakyat niya. Simula kahapon is siguro mga 2 to 3%. Ayan. So, umakyat pa siya. And then, hindi naman niya na-support yung pag-akyat niya. So, naging bad candle na tuloy yung dalawang previous candle natin sa kanya. Dahil ganyan yung nakita natin, mag-expect tayo na magkakaroon pa ng profit taking dito kay Max. So, hindi pa masyadong malaki yung candle niya. So, ang pwede lang nating i-drawing na reference, iba yung nakuha natin. So, kuha tayo ng trend lines. So, ang magiging reference mo lang sa kanya, meron kang descending trend lines na makikita sa kanya. Tapos, yung support, so, nag-retest na siya at mukhang hindi niya kakayanin. So, ibababa natin dito sa may half body ng candle yung ating next na support line. Ayan. So, yun po yung abangan ko sa kanya. So, dapat ang mangyari naman, makalabas siya dito sa ating trend lines para magkaroon tayo ng continuous na upward bias dito kay Max. So, okay pa naman yung MACD So, malakas lang talaga yung profit taking ng buong Pilipinas. Kaya, maghahanap ulit ng base yung ating mga indicators sa kanya. So, ito kasi medyo lagging indicator itong MACD. So, hindi pa niya masyado makita yung pagbabago ng mga prices. Pero pag ganyan na hindi naman bumabagsak yung blue line dito sa ating red line. So, kahit pa paano, may pag-asa pa din yung ating market. So, ayan. Balik tayo sa PSEI. So, hindi nga maganda yung nangyari sa atin ngayong araw na to. At hopefully, magkaroon ng konting rebound kasi exaggerated po yung pagbaba ng ating mga prices. Ayan. So, sa mga bago guys, so expect nyo talaga magkakaroon ng profit taking after few days na green po yung ating candle. So, kinokorek niya lang yung pagka-greedy ng ating market. So, once meron na kasing decent na profit yung mga traders natin, expected na po talaga yan, maglalabasan na sila. So, lalo na, crisis pa rin naman. So, hindi pa nasosolve yung issue. Hindi pa natatanggal yung lockdown. So, magkakaroon muna siguro ng konting sideways bago tayo umakyat sa ating market. Ayan. So, yun lang guys. Isang quick review ulit dito sa ating stock market. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, mag-aral ka. By weekends, marami tayong i-upload ulit na videos, training materials or information para sa mga bagong traders at investors. At kung nalilito ka, kagaya ng mga ginagawa ng mga kaibigan natin dito, nagpo-post lang po sila dito or add mo lang ako sa aking Facebook account. So, yun lang guys. Kung meron akong hindi na-discuss na stocks, i-message nyo na lang ako dito sa ating Facebook account. Gawan na lang natin ng individual analysis. Tapos post na lang para sa information din ng iba. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.